Uy! Church worker ka ba? Ilang taon ka nang naglilingkod sa simbahan? Oh, start time muna tayo. Way back 2007, nung tinawag ako ng Diyos upang maglingkod sa simbahan, upang paglingkuran ang ating Panginoon. At ngayon, 2025 na, 18 years na ang lumipas. At salamat sa Diyos dahil hanggang ngayon, nananatili tayo sa ating misyon. Pinanghahawakan pa rin natin hanggang ngayon yung misyon natin na ipalaganap ang mabuting balita, ang ipakilala ang ating Panginoon sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya, lalo tigit dun sa mga tao na minsan kinilala siya, pero ngayon tinalikuran ang ating Panginoon. 18 years, kung iisipin, sobrang tagal na at hanggang ngayon, andun pa rin yung fire, andun pa rin yung eagerness na maglingkod sa simbahan, paglingkuran ang ating Panginoon. Siyempre, may mga taon, may mga buwan, may mga araw na panghihinaan ka ng loob, pero babalik at babalik ka doon sa purpose mo, sa dahilan mo kung bakit ka nasa loob ng simbahan. At hindi dahil lang doon sa mga tao, sa mga co-members mo, hindi lang sa mga pare, kundi alam mo kasi sa sarili mo na ang pinaglilingkuran mo walang iba kundi ang Diyos at hindi ang tao. Sa 18 taon na aking paglilingkod, naging makulay, naging maingay. Hindi naman lahat, di naman taon-taon masaya. May mga krisis, may mga problema, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Hindi naging smooth yung journey dun sa 18 years na yon. Meron tayong mga nakakaalitan, nakakasamaan ng loob. Siguro normal yon, no? Lalo na sa isang organization. And yung katotohanan na minsan nasa loob ng simbahan yung magpa-persecute sa'yo. Kasama mo sa loob ng simbahan yung mga taong gagawa ng kwento, mga maling kwento tungkol sa'yo, yung mga magkakalat ng mga chismis, yung mga walang katotohanan, yung imbis na kayo yung magtulungan, pero minsan sa loob ng simbahan nangyayari yung siraan. Totoo, nangyayari yon na sabi nga, hindi perpekto ang simbahan. Siyempre, 'di ba, ang bumubuo dito, tayo na mga tao ay mga makasalanan. Kaya nga tayo nasa simbahan dahil tayo ay makasalanan. Hindi tayo mabuting tao. Nandito tayo sa simbahan upang hingin yung awa ng Diyos, hingin yung pagmamahal ng Diyos araw-araw na kahit tayo ay makasalanan, na sana sa tulong niya ay mabago, magkaroon ng conversion. And dun sa 18 years na paglilingkod ko sa simbahan, siguro ang higit na pinagpapasalamat ko talaga sa Kanya is yung hindi ko iniwan ang simbahan. At nakita ko na kapag andun yung intention mo na hindi iwan yung simbahan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka rin iiwan ng ating Panginoon. Kakapitan ka niya ng mahigpit, lalo na doon sa mga araw na gusto mo nang bumitaw dahil sa mga hindi magagandang nangyayari, dahil sa mga krisis sa loob ng simbahan. Pero kapag nakita niya yung intention mo na, Lord, gusto ko mag-stay. Lord, dito lang ako sa simbahan. Alam niyo, mararamdaman mo yung higpit ng hawak sa iyo ng ating Panginoon na hinding-hindi ka niya bibitawan. At yun siguro yung pinagpapasalamat ko sa Diyos sa loob ng 18 taon. Minsan, di ba, yung mga leaders or meron pang isang pare na hindi ko nakasundo. Pero sabi ko nga yung pare na yun, aalis sa aming parokya. Pero ako mananatili dito sa aming parokya na kinakailangan palagi kong balikan yung, alam mo yung core na nandito ako, hindi dahil sa pare. Nandito ako hindi dahil sa coordinator. Nandito ako hindi dahil sa co-members ko, kundi nandito ako upang paglingkuran ang simbahan, upang paglingkuran ang Diyos. At kapag yun ang lagi mong iniisip, kahit anong mangyari, mananatili at mananatili ka sa simbahan. Masaya maglingkod sa simbahan. Sobrang saya. Marami kang encounter.
yung mga experience na talagang huhubog sa pagkatao mo. At malaki ang pasasalamat ko na naging bahagi ako ng simbahan. Malaki ang pasasalamat ko dahil kung sino ako ngayon, dahil yun sa 18 taon ng paglilingkod ko sa simbahan. Hindi ko ma-imagine kung sino ako ngayon kung hindi ako tinawag ng Diyos noong 2007 para maglingkod sa simbahan. 'Di ba nga, hindi perpekto ang simbahan. Sabi ko nga kanina, 'di ba, na yung mga magpo-persecute sa iyo minsan kasama mo sa loob ng simbahan. Yung kasama mo nagsisimba, yung mga kasama mo nagpo-prayer meeting, yung mga kasama mo na nagba-Bible study, sila pa yung minsan na nagpo-persecute sa iyo. Sila pa yung minsan na mananakit sa iyo. Pero yun yung larawan ng tunay na simbahan. Tunay na simbahan, hindi man perpekto, pero ito yung simbahan na walang ibang sentro kundi ang ating Panginoon. Hindi natin kontrolado kung ano yung sasabihin, yung gagawin sa atin, lalo na yung mga sasabihin sa atin ng ibang tao. Hindi natin kontrolado yun. Pero kontrolado natin kung paano tayo magre-react dun sa mga sinasabi nila sa atin, lalo na kung ito ay walang katotohanan. Lagi mo lang tatandaan bilang church worker, kung meron man silang sinasabi tungkol sa iyo na hindi totoo, at alam mo na hindi totoo yon, lagi mo tatandaan, hindi mo kailangan ng validation mula sa kanila. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na merong Diyos na nakikita yung hindi nila nakikita, naririnig yung hindi nila naririnig, at yun yung panghawakan mo. Maaari na merong iba na tumigil yan sa paglilingkod dahil na-eskandalo doon sa mga taong kasama nila sa loob ng simbahan. Hindi natin sila masisisi, pero lagi natin tatandaan, kaya tayo na sa loob ng simbahan, hindi para sa pare, hindi para sa mga coordinators, hindi para sa mga elders, hindi para sa mga co-members natin, kundi nandun tayo para paglingkuran ang ating Panginoon. Ano man ang mangyari, mananatili tayo sa simbahan. At kapag nakita ng Diyos yung intention natin na mag-stay doon kahit nawasak na tayo, kahit nadurog na tayo, tandaan ninyo, mas hihigpitan ng Diyos ang pagkapit sa inyo.